Okay, so muli, good morning po sa inyo lahat. And as of 9:26 in the morning, ay meron na tayong 22 students in attendance. So, as I have mentioned kanina po, we're going to discuss two topics this morning. We're going to talk about the Great Acceleration and the United Nations. So, I will also be sharing with you the PDF files of the lecture slides that I will be using this morning. Pero bago tayo mag-start, na magtalakay, I would like to remind you guys that if you don't express your opposition in regards to the topics that I have suggested, yung nilagay ko po sa Google Classroom po ninyo, yung related sa podcast topic po ninyo, I am assuming na yun na po yung topic na ipupush po ninyo sa inyong podcast. Kasi may ilan lamang na mga grupo na nagpahayag ng kanilang opposition doon sa suggested topic ko. Yung suggested topics naman, as I have mentioned na rin doon sa mga klase, ay galing din naman doon sa tatlong sinulat ninyo doon sa papel. So, kumbaga, meron lang akong mga particular na pinili at tapos in-explore. Tapos, pero nasa inyo pa rin pong mga kamay kung gusto nyong i-push or hindi i-push yung nilagay ko na topic. Pero ang hinihingi ko lang kung kayo po ay mag-oppose dun sa sinasuggest ko na topic, kayo po ay kailangan na kumbinsihin ako dun sa isa siguro dun sa mga topic na gusto nyong i-push. No? Para kailangan nyo ako i-convince na parang bakit relevant siya na pag-usapan sa inyong podcast topic. Kasi ang ginawa ko dun sa mga suggested topics, no, doon sa 4 sections na hinahawakan ko kasama kayo, ay minake sure ko na makikita pa rin talaga yung social relevance ng mga topics. No? At yun ang gusto nating i-highlight. Not only you voicing out your personal opinions on the topics, no, but of course you giving a background of the topic, no, bibigyan niyo siya ng proper social context. Okay, so yun po yung reminder ko. So pwede kayo private message sa akin bago matapos ang araw na ito if you're expressing your opposition doon sa suggested topic. Pero once again, kapag walang nagbigay sa akin ng private message, I will be assuming na parang ilalagay ko na kasi siya sa tapos ipapaalam ko na sa madlang people. At least pag madlang people referring to the 4 sections, kung ano yung mga podcast topics po ng bawat isang grupo. Okay? So mag-thumbs up po tayo if you agree na parang bago matapos yung araw na ito ay makapag-express ng opposition yung mga yung mga gusto mag-express ng opposition. Nag-gets po ba natin? Okay, thank you very much. At this point in time, I will be sharing with you yung first lecture natin. It's about the Great Acceleration. And since the Great Acceleration, the LG is concerned po sa topic na ito, were shared already to you via our Google Classroom. I do hope that by now ay nabasa nyo na po yung ating mga LGs. Nang sa ganoon ay hindi po kayo ma-lost sa ating discussion. Tapos later on, kapag meron po tayong opportunity for recitation, ay kayo po ay makapag ambag ng inyong insights sa topic. Pero bago natin simulan yan, ay balik tanawan muna natin yung topic po natin. Actually, happy ako by the way, kasi mataas ang resulta ng first quiz po ninyo. So ipagpatuloy lamang ninyo yung pag-aaral na mabuti para makakuha ng very competitive scores nang sa ganoon ay makabawi po yung mga bumaba po ngayong third quarter. I would also like to say na yung apologies ko for not being able to respond doon sa mga nag-email at saka nag-chat sa akin na nanghihingi ng breakdown ng grades. Pero I do hope na by now, alam nyo na yung grades ninyo, at least hindi yung breakdown, yung grado, kasi nagkaroon na ng card giving noong matawag nito, Wednesday.
Okay, so balik tanawin muna natin yung World War II na topic po natin noong nakaraan. So what are the things that we need to remember? Pero bago pala ang lahat, I would like to ask you to check kung nakikita nyo po yung aking PowerPoint presentation. Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay. So what are the things that we need to remember pag pinag-usapan ng World War II? Of course, yung mga factors that contributed to the start of another war. Itong World War II nga. So lagi-lagi tayong babalik doon sa sinasabi ng mga historians na yung World War I and World War II are two wars na magkaugnay sa isa't isa. So for us to be able to understand, especially World War II, we need to actually understand what happened after World War I. So nandiyan po sa sa pinakataas yung Treaty of Versailles na nagbigay ng war guilt clause sa Germany bilang sole perpetrator ng nangyaring digmaan. And it affected Germany's economic status during that time na talagang mababa yung kanilang economic output dahil ang Europe was the arena of that war, yung World War I. And definitely yung physical damages created by the Great War ay nagdulot talaga ng mahirap na pagkakataon doon sa mga taga-Europa to rehabilitate themselves. Kasama pa diyan yung Great Depression na hindi lang talaga naramdaman sa Estados Unidos, at ito ay kumbaga naapektuhan din yung mga European economies. Kasama na po diyan ang Germany. At the same time, yung League of Nations na isang international organization that was established after World War I na inaasahan na makakapagpanatili ng international peace after World War I ay hindi naman talaga nakapaggawa ng significant moves para pigilan yung aggression ng Japan, ng Italy at saka ng Germany. Yung nasa baba po, yung policy of appeasement, related yan to what Germany initially wanted. At ito ay yung ma-annex sa kanila yung isang part ng Czechoslovakia. Hindi nag-exist yung Czechoslovakia, dalawang magkahiwalay na bansa na yan. Czechia, na dating Czech Republic, Czechia, tsaka Slovak Republic or Slovakia. So policy of appeasement ay ibinigay sa Germany. Kasi there were several leaders during that time who felt na masyadong unfair ang treatment sa Germany. So they actually allowed the annexation of this portion of land in Czechoslovakia. It's Sudetenland, if I am not mistaken. Pero they were surprised dahil akala nila Hitler will be satisfied sa annexation na ito. Nagulat na lamang sila na mas gusto pa ni Hitler na magkuha ng iba pang mga teritoryo. Gusto niyang kumbaga mag-expand pa. And that actually broke yung policy of appeasement kasi hindi na-appease yung Nazi party under Hitler. So lahat ng mga bagay na binabanggit ko po, plus yung iba pang mga bagay, economic depression, rise of fascism, lahat po ng ito ay contributory factors to the start of World War II. At mula sa ashes ng World War II, magsisimula po yung isang panibagong international organization, yung United Nations, na siyang aasahan po natin na magpe-prevent sa mundo para pumasok sa isang panibago na namang digmaan. At may singit ko na rin po sa ating discussion about United Nations. So later on, nahihimay-himayin natin na fortunately, in spite of the flaws, pagdating sa execution ng programs ng United Nations, makikita natin na tinatangka talaga, ina-attempt talaga ng United Nations na talagang panatilihin yung international peace and security. Kasi kahit na ang daming hostilities na nangyayari ngayon sa mundo na na-aggravate ng climate crisis natin, makikita po natin na hindi pa naman nag-escalate into a global conflict ang mga regional hostilities na pinagdadaanan po ng ilang mga bansa sa kasalukuyang panahon. Yung isa sa recent ay yung sa Israel-Gaza conflict kasi pumasok na rin po sa picture ang Iran. Just recently ay inatake, binomba po at
kumbaga naglunsad ng opensiba yung Iran sa Israel. Kaya naalarma ang mga leaders ng Western world kasi nakikita nila na mag-escalate yung tensyon sa Southwest Asia dahil sa pagpasok ng Iran sa picture po, no. Magkakaroon siya ng parang escalation talaga kasi in Southwest Asia, isang major player po sa regional politics diyan ang Iran. Iran is not really friendly with Saudi Arabia. Saudi Arabia is friendly with the Western world, pero Iran is somewhat not okay, no, with many nations in the Western world. Kasi there was a time na parang pinagsospetsahan nilang Iran na yung mga leaders ito ay nagde-develop ng mga weapons of mass destruction. So yun yung may ganung klase ng background. Kaya to a certain extent, medyo critical sila at saka medyo ilag sila sa Iran. Pero dahil pumasok ng Iran sa eksena, ayan, aabangan natin ang susunod na kabanata doon sa nagpapatuloy na tensyon sa Israel-Gaza. And now, Iran. No? Kasama na din yung Iran. So moving forward, we also discussed about the Holocaust. So do not forget that the Holocaust was the murder and persecution of an estimated 6 million Jews. In Greek, ang ibig sabihin po ng Holocaust ay burnt sacrifice or sacrificing by fire. Holocaust, may iba't-iba siyang stages, no? Mula doon sa intimidation hanggang doon sa genocide. No, so it all started noong makuha, no, ni Hitler at ng kanyang Nazi party yung suporta ng taong bayan. Naging very, very popular sila in the 1930s. So nag-rise to power sila in 1933 to be more specific. Tapos from then on, nagkaroon ng mga paunti-unting mga pagbabago sa treatment sa mga Jewish people. Pero actually, hindi lang naman Jewish people talaga yung naapektuhan ng mistreatment na binigay ng mga grupo, no, nakapaloob doon sa Nazi Party. Kasi kahit yung mga Slavs, kahit po yung mga Roma, yung mga tinatawag po natin na Gypsies, they were also persecuted. Pero kumbaga yung focus ng grupo ni Hitler, nung Nazi Party in general, ay yung mga Jews po. Nagkaroon all of a sudden for them, for the German people, ng mukha yung kanilang mga economic woes na produkto ng nagdaang digmaan, yung World War I, tapos yung economic depression na dulot ng Great Depression doon sa kabilang ibayo ng daigdig sa United States of America. Nagkaroon ng mga batas, ng mga policies na nagtanggal sa karapatan sa mga Jews. And eventually ay kumbaga napersa ang maraming mga Hudyo or mga Jews na umalis ng Europa. Pero eventually it became very difficult for them to escape kasi eventually ay ginather na sila ng mga Nazis at sila po ay nilagay sa mga particular na concentration camps kung saan pinakasikat po yung Auschwitz. Hanggang sa dumako na doon sa tinatawag po natin na final solution na nagkaroon na po talaga ng decision ang Nazi Party na totally exterminate na ang mga Jews para mabigyan yung Aryan race, no? Yung Aryan race ng enough living space para sila po ay mag-propagate. So you can actually watch many movies, no, pertaining to how life was like, no, during that time for the Jews. Napakadami yan. Schindler's List, Sophie Scholl, The Boy in Striped Pajamas. Merong isang recent na critically acclaimed at Academy Awards nominated na film, yung kay Jonathan Glazer. Wala kayong makikita Jews dito kasi ang finocus nito yung German family na nakatira malapit doon sa sa isang concentration camp sa Auschwitz, no. Pero kung ikaw ay well-versed about yung history ng Holocaust, you would understand na may ibang approach lang yung director in presenting the horrors of that particular period in history. So, ang pamagat po noong pelikula ay, ano nga to? Oh my God. Nandiyan si Amira, no? Biglang nawala sa akin yung ano ba to? Ano po title nito? Ano nga yung title? Biglang nawala sa akin yung ayan, The Zone of Interest. Ayan, maraming salamat, Amira. Ayan, The Zone of Interest po.
Okay. Ngayon, let's proceed po dito sa ating question. Okay. So, this was asked of the students noong 2022, during a time na fresh pa lang yung invasion ng Russia sa Ukraine. Pero baguhin natin. Kanina I mentioned about yung escalation ng tension sa Southwest Asia because of the involvement of Iran doon sa Israel-Gaza conflict. I would like to ask you, how could that affect global security in general? You can actually yung click yung raise hand button, or you can actually answer sa ating chat box po. I'm giving you a minute to think about your answer po. How would yung escalation ng tension in Southwest Asia because of the recent involvement ng Iran, paano ito makaka-apekto sa global security? Hindi nga. Potassium. So as of 9:42, meron na tayong 25 students in attendance. Okay. Anyone from the class? Paano pwede maka-apekto yung nangyayari ngayon sa Southwest Asia, isang regional conflict, sa global security? Okay. Sabi ni Kirk dito, Mr. Aliviado, ay pwedeng maapektuhan yung oil prices, definitely. At lahat ng nagre-rely sa mga produktong petrolyo sa bahaging iyon ng mundo ay pwedeng maapektuhan. Kasi may mga partikular na dinadaanan, yung mga, ang tawag dito, yung mga nag-aangkat ng mga produktong ito, maapektuhan yung kanilang pagbiyahe dahil nga doon sa lumalalang tension. And definitely, may epekto yan doon sa presyo. Okay. Ano pa? Tingnan natin. Sabi dito ni Mr. Dunca, Iran's allies might also join in to support. Ayan nga. Kung napag-usapan natin na World War I yung alliances, sa kasalukuyang panahon, makikita pa rin natin yung importansya ng mga alyansa. Yes, pwede siya mag-create ng chain reaction. Kaya nga binabantayan ng maigi ng mga leaders, yung nangyayaring tension. Actually, ganyan din naman noong panahon na nung inatake ng Russia yung Ukraine. Nakabantay talaga yung Western world kung ano yung magiging next step po nila. Habang iniisip pa rin na kung pwedeng ma-resolve ito nang hindi nag-escalate into a global conflict. Kasi I think na nasa utak naman ng mga leaders na ito yung images ng mga nagdaang digmaan kapag nag-escalate ito into yung global na na scale. Okay. So, ayan. Maraming salamat doon sa mga mention nyo ng mga insights, Maraming salamat. Let us proceed na po. Nagre-review pa lang tayo, guys. So, let's proceed to our lesson talaga, yung the Great Acceleration. So, lesson 15 na bahagi ng module number 5 na binubuo ng 3 lessons. The Great Acceleration, Arguments for and Against Innovations, and Negative Effects of Environmental Changes. We have a total of 4 targets or objectives for the entire module. So, pasimplihin natin yung discussion po natin. Nakikita nyo po ngayon sa inyong screen, ito pong illustration na nagpapakita ng 4 stages of the Industrial Revolution. So, nabanggit ko na sa inyo before na ang Industrial Revolution ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. So, tayo po ay nasa 4th stage or 4th phase na ng Industrial Revolution kung saan meron tayong paggamit ng artificial intelligences and of course, ng robots. Pero pasadahan natin, isa-isa yung bawat yugto. We begin with the late 18th to the early 19th century mechanization. Ito yung panahon na yung kamay po ng mga tao ay hindi na ginagamit para gumawa ng produkto. Ito po ay ginamit na para mag-operate ng mga particular na machines. At yung mga machines na ito ay naka-apekto doon sa kanilang efficient output.
nagkaroon ng mas maraming output because of the use of machines. And during this time as well, no, nagkaroon ng introduction ng industrial cities. There were several cities in Europe na dedicated for a particular industry. No, tapos, of course, that will be made possible by the introduction also of the steam engine and, of course, yung mechanical production. So, in general, no, as we have mentioned in our previous lessons, yung Industrial Revolution revolutionized talaga yung tinatawag po natin na sistema ng mga tao sa isang particular na lipunan, politically, socially, economically. No, kasi nagkaroon ng mass migration from rural areas to urban areas. Tapos nagkaroon ka ng change in attitude in relation to how you relate with nature bilang kinukunan mo ng raw materials. Tapos of course, when it comes to social classes, especially in an urban setting, magkakaroon din ng pagbabago yan kasi magkakaroon ka ng working class. Tapos yung usapin din ng valuation mo ng pera, no, yung isasahod, tapos yung leisure later on, madaming mga changes ang naidulot ng Industrial Revolution. And that started noong panahon na nagme-mechanize muna. Tapos eventually, mas magiging sophisticated yung mga bagay-bagay. By the late 19th to the mid-20th century, with the introduction of the assembly line, papasok po tayo sa mass production. Magandang halimbawa po nito ay yung kotse na during the early 20th century, mas maraming mga tao in Europe and in the United States of America ang naka-afford ng kotse dahil ito po ay mass-produced. Tapos dahil ito ay marami in the market, no, mas mababa po yung halaga nito at mas maraming naka-afford. And during the early 20th century, masasabi natin na yung economic statuses ng Europe at saka ng United States of America ay relatively well off, no, kumbaga maganda ang takbo ng ekonomiya hanggang dumako tayo doon 1940 to 1918 yung digmaan, tapos definitely magkakaroon ng epekto ito doon sa mga susunod na panahon sa usapin po ng economic status ng mga lugar na nabanggit ko po. And during the time of mass production, because of the assembly line, from cities, nagkaroon na tayo ng industrial complexes sa mga regions po. And very important during this time, of course, yung revolutionary na epekto ng introduction ng electricity. At the same time, sa usapin po ng workplace environment, nagkaroon po ng tiyak na division of labor. Sa assembly line, no, makikita mo na ang isang tao will be stationed in a particular, let's say, unit. No? Tapos, yun lang ang kanyang aatupagin. He doesn't have to mind yung ginagawa ng iba kasi bawat isa sa kanila may kanya-kanyang stations. Tapos, of course, yung rhythm ng paggawa is somewhat dictated by yung pag-andar ng assembly line po. So during that time, mas tinignan siya bilang efficient na paraan talaga ng pag-produce ng isang produkto. And by the second half of the 20th century, nagkaroon na po ng tinatawag po natin na automation / digitalization, no, in its early stage, no. Nagkaroon na po tayo ng global production networks, tapos na-introduce na po ang iba't ibang electronic devices. In your LGs po, makikita nyo po ano yung mga specific na mga devices na ito. Tapos of course, nandiyan na rin po yung concept of information technologies. And by the early 21st century, yan po yung kasalukuyang century po natin. We're talking about a century na talagang gumagamit na ng robotics technology. At isama na natin yung growing presence, though very controversial, yung paggamit po natin ng artificial intelligences. During this time, makita natin yung pagiging prevalent ng mga cyber-physical systems and infrastructures. And during this time as well, yan na po yung panahon ng social media. Kasi yung panahon ng traditional media, if I'm not mistaken, nandun siya sa unang stage, sa first 3 stages ng Industrial Revolution. So nagkaroon din siya ng mga pagbabago later on. At siguro ang idadagdag po natin dito ay hindi pa rin tumitigil
yung mga pagbabago pagdating po sa technology. Kasi ang mga tao, patuloy silang nag innovate na kung ano man yung nag exist natin na technology sa kasalukuyan. At ito po, one way or another, directly or indirectly, meron po itong epekto sa humanity in general. Meron itong epekto sa atin in general. And at this point in our discussion, I would like to ask you, Potassium, no? I can entertain mga kahit tatlo na students, no? What are the challenges that you are facing with the kind of technologies na ginagamit po natin ngayon? Sige nga, kasi for sure, no, kung babalikan natin yung iba't ibang stages, definitely, no, kung titignan natin yung good side, meron ka talagang makikita. Pero sa downside, meron ka ring mapipinpoint. Meron kasi siyang nabibigay din na na challenges talaga doon sa mga tao sa iba't ibang stages na ito. Ngayon, sa inyo, sa generation nyo ngayon, sa uri ng technology na ginagamit ninyo ngayon, ano yung nakikita nyong mga challenges? Sige. Pero sa kabila ng mga challenges na ito, we cannot see ourselves not relying talaga sa technology. Parang technology is there talaga para para magbigay ng efficiency sa ating mga buhay, para magdulot ng comfort sa ating mga buhay. So, pero in spite of that, may challenges tayo kinakaharap. Sige nga. I can entertain 3 na magsasalita. Pero kung hindi magsasalita, of course, pwede nyo pong i-type ang inyong mga sagot sa ating chat box. I will be waiting. Sige, what are the challenges that you're facing bilang mga adolescents at bilang mga estudyante? So sabi dito ni Mr. Aliviado, social disconnection. Okay, social disconnection. Actually, di ba social media, no? Iba daw yung paraan ng interaction natin using social media and iba rin yung paraan ng interaction natin kapag ito ay face-to-face. So, magkaiba, pero not necessarily dapat magkaroon ng disconnection, Mr. Aliviado, lalong-lalo na kung alam natin kung ano yung ina-expect sa atin na ina-expect sa atin kapag tayo ay nasa social media. Kasi depende yan sa platform eh. When you are in face-to-face, definitely iba expectation. No? Pero kapag nasa social media ka, iba rin ang expectation. So you should know your context. Di ba? At you act accordingly based dun sa context na yon. Hindi pwedeng yung expectation sa isa para ilalagay mo dito kasi magkaiba nga ng platform. Sabi ni Sean, dito, technology is so accessible, totoo. No? Sinasabi nga nila, sa sobrang dami ng information ngayon, overload na po tayo. That's different from the kind of world na mayroon 50 years ago. No? Pero ngayon, kabi-kabila yung sources of information. No? Dagdag pa ni Mr. Sevilla, and people take advantage of this accessibility ng technology. It's so easy to get scammed or hacked, especially if you're not careful. That is why kailangan din natin mag-level up pagdating sa ating critical thinking. Kasi pag hindi, mabilis po tayo mapapersuade ng mga iba't ibang mga bagay sa nakikita natin, mga bagay-bagay na ginagamit natin pagdating sa technology. Ano pa? Ano pa yung mga challenges na kinakaharap po ninyo? Sige, tuloy lang sa chat box. Push lang natin sa chat box. Go guys. As of 9:55, meron na po tayong 27 students in attendance. Okay, ano pa? Ano pang challenges? Kahit isa na lang. Sige na guys. Okay, climate din. Okay. Totoo, no? Especially in the Philippines, kung particularize sa Philippines, in our cities kasi very car-centric,
no, car-centric. Kung makikita mo ang statistics pagdating sa usage ng train system, naku, naglalag behind talaga ng malala ang Philippines as compared to our Southeast Asian neighbors. No, parang ngayon pa lamang talaga dine-develop yung ano natin, na parang kung tutuusin, ano talaga, parang left behind na tayo. Pero yun ang problema eh. No? Kumbaga parang dahil car-centric tayo, ang tawag nito, mayroon tayong malalang problema sa usapin po ng trapiko. At ito ay, kumbaga, nakaka-apekto rin doon sa ating climate crisis sa kasalukuyang panahon. Yung matinding init na nararanasan natin, yan ay sinasabi na dulot din ng kawalan po ng forest cover ng mga puno dito sa Kamaynilaan. Kasi according din sa statistics na nakita ko, no, napakabilis ng rate ng degradation ng forest cover sa Pilipinas. Alarming actually, no? At ito ay totoo sa mga urban areas, no? Kasi actually pwede naman na may forest cover ka pa rin in urban areas kasi kailangan mo integrate pa rin sa mga policies mo, sa urban planning mo, yung environment friendly na mga practices. Pero parang iba yung nangyayari sa Pilipinas na parang talagang merong desire to control the environment by way of creating artificial parang complexes na parang hindi ginagawa sa ibang panig ng mundo. Thank you very much for your input so we can proceed. Ayan. So once again, do not forget na we have 4 stages of the IR and yung 4th, nagpapatuloy po siya hanggang sa kasalukuyang panahon. Kung magkakaroon ng 5th, we don't know. Pero definitely kapag magkaroon ng 5th, merong distinct na feature itong 5th na to. Kasi kung papansinin po ninyo, yung itong first 4 stages na ito, meron siyang distinct na nangyari sa mga stages na ito. So yung 5th, definitely, iba rin siya. May iba siyang feature. And moving forward po, we have here naman data showing na when it comes to the use of technology, yung use of science to improve our lives, meron din po itong epektong negatibo doon sa ating kalikasan. So sa usapin po ng surface temperature, sabi ng mga climate scientists, asahan na daw natin na ang mga darating na taon ay magiging mas mainit. Parang lagi nilang parang ito hottest year. Tapos matatalo ito, ang tatalo sa kanya yung susunod na taon. Lagi may ganung parang na-observe na trend, no? At guys, nung ako po ay batang 90s, I was born in 1987 ako pinanganak. No? Noong panahon po na ako ay estudyante kagaya po ninyo, ang cancellation ng classes ay dulot lamang ng bagyo. Ngayon, nasusurprise ako, bagyo, pwede na rin rainfall lang, malakas na ulan, walang bagyo pero malakas ang ulan, na pwede magdulot ng pagbaha at pwede magdulot sa mga probinsya ng landslide. Tapos ngayon meron ng init. So expect ninyo in the coming years na na talagang isa na rin yan sa magiging dahilan ng cancellation kahit siguro ng paggawa or ng work ng mga magulang po ninyo, ng mga ate at kuya ninyo. Kasi baka maging intolerable na talaga, no? 'Di ba nga meron silang levels pagdating sa heat index. So parang yun ang alarming kasi patuloy na umiinit talaga yung kapaligiran. At sinasabi nila, as I mentioned kanina, na ito ay may kinalaman doon sa kawalan po ng maraming puno sa mga syudad. Kasi may cooling effect pala pag may mga may forest cover ka. If you're familiar with the last lang, Huling Baga, no, ng Maynila, it's near Metropolitan Theater, it's near Quiapo, it's the Arroceros Forest Park. Maliit na lang siya actually, pero teeming pa rin yung kanyang mga kapunuan doon. According to a news report yesterday, mas mababa daw ng 5 degrees Celsius yung temperatura doon sa loob as compared to the rest of Manila. No? So, ayun, parang doon, parang napapatunayan natin na kapag tayo ay surrounded by trees, nakakatulong yung mga puno na ito para ma-control
yung yung heat index po natin. Ako personally, meron akong karanasan po dyan, no? No last Sunday, um, nasa UP Town ako after watching a play, no, sa UP. Tapos, after the UP Town, maglalakad ako, mahaba yung lakad ko, going to Central, doon sa may yung main kapilya ng Iglesia ni Cristo. So, dadaan ako sa Academic Oval. Actually, refreshing yung pagdaan sa Academic Oval. Yung payong na na dala-dala ko, hindi ko na siya ginamit habang nandun ako sa Academic Oval kasi may shade may shade ka doon sa mga trees doon sa Academic Oval sa UP. Tapos, hindi siya ganoon kainit. Mainit, yes, pero hindi siya yung scorching talaga. Talagang pa siya, kumbaga parang tolerable siya kasi umiihip din yung hangin. Tapos noong palabas na ako ng Central, palabas na ako na UP, ayun na, doon mo na ulit mararamdaman talaga yung yung mas mainit na panahon. Tapos doon ko talaga masasabi na iba ang ginhawang na ibibigay ng mga puno. Kasama din dyan guys ang ocean acidification. According to a news report again, meron daw ngayon na global coral bleaching. And I would like to ask you, Potassium, anong epekto ng coral bleaching sa atin? Sige nga, anong epekto ba na pangmatagalan ng coral bleaching? Kasi nababago ang chemistry ng dagat dahil sa erratic na temperatura. At ito ay very sensitive pa naman ng mga corals, no? So nagbe-bleach sila. Nangyari na yan before sa sa Great Barrier Reef, no? Sa Australia. Tapos for some time ay para daw nag-heal, no? Nawala yung coral bleaching. Tapos ayon, may panibago na namang banta ng coral bleaching. So Potassium, I would like to ask you, ano ang epekto ng coral bleaching sa tingin po ninyo? Sige nga. Anyone? Potassium? Masyadong quiet ang class ninyo. O, ano epekto ng coral bleaching sa marine life? Anyone? Kasi pag nalaman mong epekto niyan, malalaman mo din kung ano yung mga epekto niyan sa ibang mga bagay. At makikita mo na one way or another, related talaga tayo sa isa't isa. Ang ibig sabihin, yung nangyayari sa dagat at yung nangyayari sa kalupaan, sa terrestrial areas, magkakaugnay sila. Anyone? Loss of habitat, tapos ng mga ng mga isda, di pa pang yes, isda, no? Tapos maapektuhan nito yung kanilang ability to reproduce. At kapag naapektuhan nito yung ability nito to reproduce, maapektuhan po yung fish catch ng mga bansa, ng mga kultura na nagre-rely sa kanilang protein sa dagat. Kasama po dyan ang Pilipinas, bilang ang Pilipinas po ay isang kapuluan, isang archipelago. Meron po tayong mga kababayan, no, na ang kanilang source ng protein ay hindi baboy, hindi baka, hindi manok, kundi isda. At kapag nagkulang ka ng supply ng isda, no, para sa mga populasyon na ito, of course, ma-alter nito yung diet nila, pwede itong maka-apekto rin doon sa source of food sa ibang bahagi ng ating bansa. So ano na siya, kawing-kawing na siya, guys. No, kawing-kawing siya. Ibig sabihin ng kawing-kawing, in other words, magkakaugnay na talaga sila. So mas nagiging worse yung sitwasyon po. So going back to my presentation, kasama din dyan yung tropical forest loss na na-mention ko kanina na ang Philippines, napakataas ng rate. Actually, in Southeast Asia, sa usapin ng forest cover, number 1 po ang Brunei. Brunei Darussalam. Ang Philippines, if I am not mistaken, kung tama pa yung pagkakaalala ko doon sa nakita ko na data, second to the last. Tapos alarming kasi, parang 20 something na lang percent yung forest cover in the entire Philippines, and that's alarming. Tapos yung Palawan na tinuturing natin na last frontier is actually being threatened by mining operators po.
So, ayun na. So, kawing-kawing na talaga or magkakaugnay na talaga yung mga problema natin. That's related din dyan, of course, on terrestrial biosphere degradation. By the way, bago tayo magtungo sa susunod na slide, for this lesson, may na lamang po akong 2 slides na natitira, no? Yung pandemic na nangyari, yung COVID-19, ano yan sinasabi ng ilang mga scientists na epekto rin po yan ng epekto rin po yan ng climate crisis. Kasi in relation to climate crisis ay yung natin, yung pagtawid natin doon sa boundary ng wildlife at saka nung human settlements po. 'Di ba nag-start yan sa Wuhan, China, kung saan isa sa mga putahe po nila ay yung paniki. Tapos sa paniki na ito, dito nagmula yung sakit na ito. So parang yung yung aggressive na paghuli doon sa wildlife, no, ay nakaka-aggravate din actually doon sa sitwasyon po natin. Hindi man siya directly related to the climate crisis, pero environmental crisis po in general po yan. So, sa India, mabanggit ko na lang kasi kinuwento ko ito doon sa isang klase. Sa India, may isang city sa India na ang mga bahay nila talagang todo grills. Pag todo grills, talagang may mga barrier na maliliit yung butas. At alam nyo kung bakit? Hindi dahil natatakot sila sa mga kawatan na tao. Mga unggoy, guys. Unggoy po yung parang number 1 na parang nagte-terrorize doon. Nilagay ko yung terrorize sa ganun kasi kailangan nating tingnan yan in the larger context of things. Kasi sa aggressive urbanization, gumapang ka na doon sa doon sa lugar kung saan previously nakatira yung ilang mga hayop. And definitely, itong mga hayop na to would adapt, no, to the situation. There are those na hindi makakapag-adapt. There are those na mag-a-adapt. Kasama po yung mga unggoy na nag-adapt. Sila po ay nakipamuhay sa mga tao. Pero ang nangyari na ay, nagnanakaw na po yung mga unggoy na ito ng mga pagkain sa mga tao. Kasi, dahil nga, kinilier mo ang maraming forest para mag-pave ng way para doon sa residential areas, tinanggalan mo din sila ng source ng kanilang food. And definitely, maghahanap sila para makapag-survive sila ng alternative sources. At ang ginagawa po nila ay, nag-aano po sila, parang nang-harm na po sila ng mga tao. All of a sudden, mag-a-appear sila, tapos bigla silang, kunyari, may mga tao na may dalang mga pagkain, kinukuha nila yung mga pagkain. No? So makikita po natin yung epekto nito, no, sa pangmalawakan, iba't ibang bansa, iba't ibang mga kinakaharap na problema sa usapin ng environmental crisis natin ngayon. So ito po ay screenshot mula sa inyong LG mismo. So truly, there are always two sides in a coin. Innovations made revolutionary changes in the lives of the people. There are the good changes of comfort, efficiency, and improvement. Sino bang aayaw sa mga yan? Sino bang ayaw na maginhawa ang buhay nila? Pero we have also to consider yung other side of the coin. Yung environmental destruction, yung widening gap between the rich and the poor, yung inequality na produkto ng paggamit ng innovation sa, let's say, sa mga negosyo, etc. And of course, yung suffering and poverty na kaakibat po nito. Kasi guys, itong tinitingnan natin na sitwasyon, very compatible yan doon sa capitalist na ideology. And katulad ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyong klase, if we cannot think of an alternative economic system to capitalism, we have no choice but to reform capitalism so that capitalism works for everybody. Kasi lumabas na rin ang data mula 1990s, mula nung fall of the Berlin Wall at nanaig ang kapitalismo at demokrasya, na nag-disintegrate ang USSR. Pumasok ang mundo sa isang proseso tinatawag na globalization. Nagkaroon ng global village, nagkaroon ng cosmopolitan attitude ng mga tao. No? Nakita sa data talaga, guys, na meron lamang yumayaman at yung ilan talaga ay naghihirap. Ngayon, ang ginagawa ng ilan sa capitalism ay yung mga loopholes nito ay kanilang kinukumpuni
kanilang nire-reform. Kasi kung ito na yung setup natin ngayon, gamitin natin yung ating makakaya nang sa ganoon ay maiwasan natin yung pagtindi ng mga problema na kaakibat ng pagyakap natin sa capitalism. Kaya merong creative capitalism, merong green capitalism. Isang klase ng capitalism na very friendly to the environment. Narinig niyo ba yung salitang social entrepreneurship? Uso yan ngayon, mga social enterprises. Meron siyang balance ng 3 P. People, planet, and profit. Kasi ang traditional orientation, profit-oriented lang eh. Pero ngayon, hindi lang profit ang i-consider mo. You also have to look into the welfare of the planet. You have to make sure na yung mga sources mo, na raw materials mo ay sustainably sourced. Tapos of course, you have to make sure na yung workforce mo ay maayos ang condition nila. No? Kasi sa capitalism, especially sa ilang mga bansa, may prevalence na tinatawag po natin ng mga sweatshops. So ayun, may mga reforms na ginagawa so that capitalism will start working for the benefit of everybody. Okay. So sabi pa dito, without a doubt, people have the capability to change the environment. As we see through history, environment has been altered to the convenience of the people, not knowing that these alterations attribute a bigger problem in the future. Sabi nga sa isang CNN advertisement na napanood ko, Mother Nature can exist without humans, but humans cannot exist without Mother Nature. Kasi kahit gaano ka-advance ang civilization ng tao na mayroon ngayon, hindi pa rin niya talaga matatalo ang kapangyarihan ni Mother Nature. No? Hindi pa rin niya kayang palitan ang biyaya na napakarami na pwedeng makuha ng mga tao, let's say sa puno, at di pa pang mga bagay. At saka in the first place, pwede mo nga actually i-take advantage yun eh. Libre yun eh. Di ba? Libre na yun eh. Para kailangan mo lang siyang i-maximize without necessarily putting a stop, let's say, doon sa existence ng mga ito. No? Parang i-maximize mo yung pwedeng ibigay sa iyo ng nature na you profit in a way na parang decente naman without necessarily harming talaga other people at saka yung capacity ng environment to heal, rehabilitate itself, at saka to bounce back na tinatawag po natin. That is why ang buzzword po natin ngayon is sustainability. Sige nga, I would like to ask you, before we take a 5-minute break, ano ang ibig sabihin ng sustainability? Sige nga, kasi buzzword yan ngayon, guys. Buzzword. Sa economics, even in the social sciences, lagi-lagi may usapan tungkol sa sustainability. Sustainable. Related dyan sa salitang sustain. Ano ang ibig sabihin ng sustainability? Sige nga. Anyone? Sa 27 students na nandito ngayon sa ating GMeet, what is sustainability? Potassium? It supports itself. Okay, ano pa? Sige, tingnan natin yung dagdagan nyo yung sinagot ni Mr. Dungka. Yun ang gamitin nyo na parang parang palawigin nyo pa yung sinabi ni Mr. Dungka. It supports itself. Okay. Ano pa? It can support for a long time. Okay, ayan, nag-i-improve. Okay, pero nandiyan yung salitang support. Okay. Kasi pag sinabi natin sustainability, it is the ability of the present generation to maximize yung resources without harming the possibility of the future generation from sustaining themselves in the future. Ibig sabihin, minamaximize mo yung power ng environment, ayun nga, to rehabilitate itself, to heal, to bounce back. Nang sa ganoon, yung future generation ay makinabang din. Something like that, no? Ibig sabihin, kailangan mo talagang magkaroon ng reorientation pagdating sa pag-iisip. Kailangan mong baguhin yung konsepto mo ng gano'ng kalaking profit ba yung gusto mo? No? Tapos, ano ba yung mga kaya nating isakripisyo? Kaya yung minamention ko sa inyo na social entrepreneurship, no? Ayun,
yung sinabi ni Mr. Aliviado, yung parang, can we think of ways na kung hindi man win-win, no? Win, pero na, yung ano, ma-minimize natin yung losses natin. No? So, pwede nating ma-harness actually yung technology para dito. Ngayon, kung ano ang mga ito, yan ang dinedevelop ng ilang mga grupo ng mga tao, no, na talagang naniniwala na kailangan i-reform ang capitalism para ito ay mag-work para sa mas maraming mga tao. Kung hindi man talaga siya win-win, win siya pero ma-minimize mo to a point na para sabihin natin negligible yung epekto ng mga losses na ito. Sabi ng iba, tall order yan, hindi yan ma-achieve, no? Pero kung titignan natin, 2024 na po yung year natin ngayon. Ang dami naman nating na-achieve as humans, no? So I think we can think of ways we can actually use talaga technology to make more things sustainable. No? Not only for ourselves today, especially in the midst of a climate crisis, kundi sa mga susunod na henerasyon as well. Panoorin po ninyo itong Don't Look Up. No, it's a very good film. Bukod sa star-studded ito, nandiyan mga favorite ko nandiyan, Meryl Streep, Kate Blanchett, si Ariana Grande is there, Leonardo DiCaprio, of course, Jennifer Lawrence, at iba pa. No? Nandiyan po, Timothée Chalamet, of course, ang crush natin si Timothée Chalamet. Maganda yung kwento ng Don't Look Up. Fictional man yung yung kwento talaga nito, pero pwede mong i-relate yung plot niya to what's happening to our world today. Maganda tong film na ito, panoorin po ninyo. Kasi may kinalaman ito sa science, sa mga skeptics, tapos yung mga tapos in the context of a world na highly politicized. Okay, panoorin nyo. If I'm not mistaken, available pa to sa Netflix. And for our quote of the week, sabi ni Greta Thunberg, that young social environment activist, I don't want you to be hopeful. Sabi niya, I want you to panic and act as if the house was on fire. Kasi ang totoo, we are experiencing na talaga yung negative effects ng climate crisis. At kapag hindi tayo magkaroon ng parang aggressive na stand on this, ang Maldives at maraming island nations in the Pacific will be erased sa mapa. Magkakaroon ng environmental refugees, magkakaroon ng conflict, yung mga pupuntahan ng mga environmental refugees na ito, magkakaroon tayo ng problema sa food, magkakaroon tayo ng problema sa efficiency ng ating mga systems kasi magkakaroon ng kaguluhan sa maraming panig ng mundo because of what's happening. No? At of course, kailangan ng political will para ma-address ang mga bagay-bagay na ito. Time check, 10:19. We end 10:45. So, balik po tayo ng 10:25. Ilalaan po natin, remaining minutes po natin for the United Nations. So, break po muna tayo.
Okay, so I am back, no, for our second lesson. This will be shorter, no, no. Aside from we have to finish this on time. No? So it's 10:24. So I would like to ask you if you're seeing my new presentation. Okay, thank you very much. So we're gonna talk about the United Nations, no? Ngayon. Okay, so once again, kasama po dito yung Cold War. So pag share ko po ito sa inyo, may preview na kayo to how our discussion on of Cold War will actually flow kapag tayo po ay nag-discuss na nito. So the United Nations is part of module number 1 na binubuo po ng 5 lessons. Kung napansin po ninyo dyan sa nakalista mga lessons, bungi, walang 1.5. Kasi kung ano yung lessons noong unang year ng pandemic na online, yun lang po yung nilagay talaga namin dito. Kasi nung panahon na yon, dahil nanibago ang maraming estudyante, nagkaroon ng maraming mga problems. So parang na-compel na pagaanin yung fourth quarter. So ilan lamang mga lessons talaga yung pinili. Bukod sa may ikli yung mga LGs po na ito. So nakalimutan ko na rin kung ano yung 1.5, pero ito po yung nakita namin during that time na mga pinakamahalagang lessons na i-retain. So kasama po dyan yung United Nations. So a total of 9 targets or objectives for this entire module. So let's begin our understanding of the United Nations as an intergovernmental body by contextualizing it sa konsepto po ng mga organizations. No? So meron po tayong dalawang uri ng international organization. Meron tayong NGO at meron po tayong IGO or intergovernmental organization. So isang halimbawa, ang non-governmental po, obviously, they work independently of any government. Regardless of that government's political persuasion, this NGO will work with this government kasi ang kanyang pangunahing mandato ay i-push yung kanyang advocacy. So yun po yung clue. It works independently of any government po. Isang halimbawa po niyan ay International Federation of the Red Cross na may counterpart sa Pilipinas na Philippine Red Cross. No? So, ito po ay para makaligtas ng buhay sa pamagitan po ng blood donations. Tapos nagsasagawa din po ang organisasyon na ito ng iba't ibang mga charity works. Tapos, madalas po sa mga NGOs ay ang kanilang orientation ay environmental and humanitarian. So meron po sila mga particular na mga advocacies, education, mental health, animal rights, at maraming pang iba. No? As long as ito ay may tinutugunan na particular na problem sa lipunan po ng mga tao. At meron niyang kanya-kanyang mga chapters in different nations, depende po doon sa organisasyon po na ito. Yung isa pa po ay yung tinatawag natin na intergovernmental organization na pwede natin i-classify pa further into regional, functional, and global. So regional po, these are general organizations that deal with diverse issues at regional level, or simply a group of countries that share common goals. Very much like that yung NATO, no? Yung North Atlantic Treaty Organization was established after World War II. No, tapos yung iba naman po ay geographic region yung kanilang orientation ng membership. Kagaya po ng European Union, African Union, and of course, yung kinabibilangan po ng Pilipinas na Association of Southeast Asian Nations. So, ibig sabihin, may ganitong mga regional blocks na nag-work towards the achievement of several goals na sineset ng mga organisasyon po na ito. Pag sinabi naman natin functional IGO, ito po ay mga organizations na may dinidil naman ng mga specific na mga concerns. Tapos, yung halimbawa kasi dito sa inyong LG, merong particular na mga bansa na oil-rich. No? Siyempre, kung hindi ka naman oil-producing, hindi ka magiging part ng OPEC or Organization of Petroleum Exporting Countries, kung saan miyembro po ang kapitbahay natin sa Timog, yung Indonesia nito.
kasi sila po ay isang oil-rich na bansa. Okay, so sila po, of course, bilang oil is itinatawag nila na black gold, no? Very crucial yung decisions, sorry, very crucial ang decisions ng OPEC in relation to all things related to oil, doon sa tinatawag po natin na consumption ng produkto na ito ng mga nakaasang mga bansa, yung mga oil importing countries kagaya po ng Pilipinas. Tapos of course, yung global IGO. Obviously, from the word global, ito po ay pang buong mundo, pang buong daigdig. At ang halimbawa po niyan ay walang iba kundi ang pag-uusapan po natin in depth na United Nations. So basically, ang UN po was established after World War II. So it was the precursor of the League of Nations na nag-fail sa kanyang mandate to prevent the start of another war. So fortunately, in spite of its flaws, no, as an organization and the controversies that it encounters every now and then, no, makikita natin that the United Nations is trying its very best para mapanatili yung international security and peace. Okay, so yung konsepto ng UN actually prior to the end of the war, mga early 1940s, pinag-uusapan na po 'yan. Winston Churchill at saka ni President Franklin Roosevelt, no? Bahagi po ito doon sa Atlantic Charter na parang fino-foresee kung ano yung magiging post-war world. Kasi kumbaga kahit ongoing yung conflict, no, parang nagpo-project na rin yung mga leaders during that time in the early 1940s ng kung ano yung post-war scenario. At nakita nila na very, very important and very, very crucial yung pagkakaroon ng isang international organization na kakapitan ng mga tao para hindi na magkaroon ng panibagong digmaan. At yan nga po yung United Nations. Okay, so at first, no, peace was as if guaranteed, but the world eventually experienced another war known as World War II. Kumbaga, kasi may historical particularities din kasi yung panahon na after na World War I, yung Great Depression nga, no? So that actually aggravated things, no, in the States and most especially in Europe. Kaya nag-contribute ito sa rise of fascism. Na iba naman sa panahon ng pagtatapos ng World War II, na nagkaroon ng panibagong war, yung tinatawag natin na Cold War. It's an ideological conflict sa pagitan ng US at ng USSR, no? Na hindi man sila directly nagkaroon ng confrontation, pero nagkaroon ng tinatawag po natin na mga proxy wars. In the name of the fight between democracy and capitalism, nagkaroon ng Korean War, nagkaroon ng Cuban Missile Crisis, nagkaroon ng Vietnam War, nagkaroon ng iba pang mga tensions, no? Dahil nagtutunggalian, naglalabanan yung pwersa ng mga Amerikano at ng mga Ruso kasi yung mga ideologies nila, yung gusto nilang manaig sa mundo. Diyan na ipanganak guys yung North Atlantic Treaty Organization. At pag-uusapan natin yan kapag nadako na po tayo sa Cold War. Basically, no, since the United Nations is an organization established after World War II, makikita po natin dito sa four main goals ng organization na ito, yung eksaktong nais niyang ma-accomplish. So, at ito pong mga four main goals, excuse me, ay magkakaugnay sa isa't isa. Maintain international peace and security is one. Paano ka makakapag-maintain ng international peace and security if you will not develop friendly relations among nations? Paano ka makaka-develop ng friendly relations amongst nations kung hindi ka makakapag-achieve ng international cooperation sa pagresolba ng mga particular problems sa pinagdadaanan ng mga bansa? At paano mo ma-achieve yung first three kung hindi gagawin ng UN ang kanyang organization bilang sentro ng harmonization efforts
para ma-accomplish ang iba't ibang mga task at hand, no? No? Para ma-accomplish yung first three. So therefore, makita po natin na magkakaugnay yung mga goals po na ito. At napakabigat ng trabaho ng United Nations bilang isang organization. Kasi you have to factor in culture when it comes to resolving conflicts. Tapos kahit na meron kang sariling pondo, no, nagaling din naman sa mga ekonomiya ng mga economically stable nations, no. Mahirap pa rin sa usapin ng execution, no, yung mga programs na ito. I will be sharing with you this a clip, no. Yung link po i-share ko po sa inyo. How does it actually work, yung United Nations? It's a very short clip lang po na pwede niyong panoorin as supplement. We'll end our discussion with this one. No? The 6 principal bodies of the United Nations organization. So we have the UN Gen Assembly, we have the Security Council, we have the UN ECOSOC, we have the International Court of Justice, and we have the Secretariat and the Trusteeship Council na nasuspend na yung operation noong 1994. So simply put, ito po yung functions ng mga UN bodies na ito. Yung General Assembly, ang main policy-making body ng United Nations sa binubuo ng mga member states nito na 193, no, ang bilang. Of course, members of this branch handle issues such as peace and security. Kasama din po yung admission of new members, yung screening ng mga bagong membrong bansa, and yung granting ng financial help sa iba't ibang mga bansa na nangangailangan. They also hold the power to elect non-permanent members of the Security Council. Kasi meron siyang 5 permanent members eh. Tapos, yung 10 na non-permanent ay ine-elect, no, ng General Assembly. No? Tapos, ganun din yung all members of the UN ECOSOC at ng UN Secretary General at yung 15 judges ng International Court of Justice. Okay. Yung Secretariat naman, this serves as the Chief Administrative Office of the UN. Some of its functions are documenting reports and studying the preparation of a proposed budget, no, for the entire organization para ito ay magkaroon ng smooth-flowing process kasi marami silang kailangan na programs na suportahan para ma-address yung iba't ibang mga possibilities na mag-escalate ito into a conflict. At ang chairperson po ng organ na ito ay ang Secretary General. Okay. Ang International Court of Justice, if I'm not mistaken, ang current Secretary General na UN ay si Antonio Guterres ng Portugal. Okay. International Court of Justice naman, kasi nga meron kang member states na hindi naman sila pare-pareho ng economic statuses. Tapos, meron din sila mga particular issues na kinakaharap. There will come a time na magkakaroon sila ng mga disputes. And the ICJ is actually there to settle these disputes. Magbigay ng legal opinion sa mga bagay-bagay. Kasi very, very important para sa harmonization ng efforts ng UN na magkaroon tayo ng common ground pagdating sa understanding ng international law. At yan po ay function ng ICJ. Yung Security Council naman, this one is a very controversial council or body kasi it does not only provide yung opinions, no, informed opinions about security and yung security-related issues, no. Yung members po kasi nito, lalo na yung mga permanent members, ay controversial na mga bansa na ang status sa mundo ay well-off, relatively well-off. Tapos pag titignan po ninyo yung China, Great Britain, France, Russia, and United States of America, they don't actually agree with each other on certain policies. No? So parang kapag magde-decide sila on a particular issue, no, maaari magkaroon sila ng pagkakaiba din talaga. Tapos meron pa silang veto power. No, yung kakayahan nila to actually prevent, no, an action from being ensued, no, or implemented dahil sa kapangyarihan po na ito.
no, na maaaring maging detrimental to the judgment of the entire council. Okay. Tapos, we also have the ECOSOC. No, this organ naman encourages economic and social cooperation at ina-address po nito yung mga social concerns ng mga member states. Tapos, meron din po itong mga specialized agencies gaya ng World Health Organization, ng UNESCO, ng UNICEF, ng ILO, at saka ng FAO. Na, obviously, meron mga particular na mga programs na binibigay sa iba't ibang panig ng mundo. And we have the Trusteeship Council. No? It was originally created to supervise the 11 trust territories, 7 from Africa and 4 from Oceania. At ang mga trust territories na ito ay formerly mandates ng League of Nations. Pero when these mandates already achieved yung autonomy nila, no, kumbaga, hindi na naging operational itong Trusteeship Council. At ang latest dito sa Trusteeship Council, every now and then nagmi-meeting pa rin naman ang mga ito, yung mga members nito, pero nasa punto na sila na nire-rethink nila kung ano yung pwede nilang maiambag pa doon sa United Nations. No? Pero kino-consider pa rin siya in spite of the fact na ito ay suspended na in operation noong 1994 na isa siyang legit na na body ng United Nations. And I still have 4 minutes. And the United Nations has 17 sustainable development goals na pino-pursue na they expect that by 2030 ay ma-accomplish na po yung mga goals na ito, which I doubt na ma-accomplish po nila. No? So we have no poverty, no hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice, and strong institutions, and partnership for the goals. Bawat sustainable development goals na ito ay meron pong mga particular programs in different member nations po. Lahat ng ito ay gustong ma-achieve ng UN para ma-address po nila yung kanilang 4 main goals. Para mag-create ng isang mundo na bukod sa nagkakaisa, isang mundo na secure economically and politically speaking. If you want to actually become more familiar about international politics and how these sustainable development goals are actually being met, no, and being talked about and discussed and discoursed, pwede po kayo join sa Model United Nations. Kasi kapag join ka sa Model United Nations, you will be given country assignment, a country assignment, tapos you need to study that country's position on a particular issue, tapos you will be tasked to actually write a position paper, tapos ipe-present mo yan doon sa kung ano man council yung mapupunta sa'yo. So actually, you are being trained to become young diplomats when you actually participate in moon conferences. At gusto ko lang sabihin na sa kasalukuyan, kasi nung panahon ko walang ganyan. Kaya feeling ko kung ako ay katulad yung estudyante, nag-join ako sa MUN kasi gusto ko yung mga ganitong mga eksena. I encourage you guys to join. You know why? Na-find out ko na maganda siya sa for those na merong may desire na mag-aral abroad, magandang maganda kapag nakalagay sa sa CV po ninyo. Pag mag-a-apply kayo sa mga international universities na kayo po ay sumasali sa Moon. Kasi guys, ang Moon holistic. Public speaking, mahasa writing skills mo, yung diplomatic relations mo with yung mga delegates mo at marami pang iba. No? At gusto siya ng mga international universities. No? So ayun. So join MUN. So ito po sa PSI Main ay ang advisor po ay si Ma'am Kim Favor. So once again,
Itong Sustainable Development Goals ay pinupursue ng United Nations nang sa ganoon ay ma-achieve po natin bilang isang mundo yung kanyang mandato, yung 4 na main goals ng organisasyon po na ito. Nang sa ganoon ay hindi po tayo pumasok sa isang panibago na naman na demand. Unfortunately, kahit po maraming hostilities sa kapaligiran, nakikita naman po natin na hindi naman po ito nag-escalate pa into something global. Actually, in-acknowledge na rin ng UN bilang panghuli kong sasabihin, kasi 10:45 na ang pinakamalaking challenge ngayon, more than yung nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo ay yung climate crisis po natin. Kasi climate crisis natin could aggravate yung sitwasyon po natin sa mundo sa kasalukuyan. Kung meron kayong question, sa GC na lang po natin at tinatapos ko na po. So mag-stop share ako. Maraming salamat sa inyo sa pagdalo sa ating klase. Kita po tayo asynchronously sa Tuesday. Mag-antabay po ng reminder po. The class is dismissed. Thank you very much, guys. Thank you. Bye, thank you, sir. Thank you.